Hulk! Hulk! Ang tunog ng dugo na lumalabas mula sa malalaking butas sa katawan ni The Void ay parang isang tao na umuubo ng tuloy-tuloy. Talagang nagbago ang anyo nito, kaya't kailangan nitong mabilis na lumipat sa anyo ng flame na pinagsama sa stone at sa control thunder move ni Ngutudu upang i-upgrade ang kanyang katawan. Ito ay mukhang isang malagkit na tumpok na dahan-dahang pinatitigas mula sa ilalim pataas, mainit na mainit, at pagkatapos ay sumugod direkta sa maitim na anyo ng mutated beast sa harapan. Malakas ang tunog ng banggaan, ngunit si Ngutudu ay hindi natalo sa pagkakataong ito. Nagawa niyang iabot ang dalawang kamay at hawakan ang ulo nito. Kahit kailangan niyang magpilit upang lumaban, hindi na makakagalaw pa si The Void. Dahan-dahan, nagkaroon siya ng sapat na lakas upang pigilan ang bilis ni The Void. Hinawakan lang ito ni Ngutudu ng isang kamay, ang kabilang kamay niya ay nakaunat, at nakita niyang may berdeng kulay na nakadikit dito na umuusok ng kumpol-kumpol. Alam ni The Void kung ano iyon, ngunit ito ay isang bagay na hindi niya kayang bilhin mula sa sistema o gayahin dahil, simpleng salita, hindi siya isang puno na may mga dahon. Nanlaki ang mga mata nito, masyado na siyang malapit kay Ngutudu. Tiny Leaf Flying Dagger. Isang matalas na berdeng liwanag ang dumaan kay The Void, hinati ito sa dalawa ng napakalinis. Isang ganoon kalaking masa ay nahati sa dalawa. Ang Tiny Leaf Flying Dagger ay patuloy na lumipad sa likuran, tumama sa isang matigas na bagay, at sumabog ng malakas, parang dumadagundong ang langit. Sa gitna ng sinasalamin na liwanag, nakita lamang ang anyo ng mutated beast ni Ngutudu. Saan napunta si The Void? Walang nakakaalam. Bigla, ang pamilyar na Heavenly Eye nito ay mabilis na lumabas mula sa makapal na usok, gumawa ng malaking butas, at sumugod patungo kay Ngutudu. Isang move lang na ginagamit ng paulit-ulit, hindi ba ito natatakot na mahuhuli? Ang mutated beast ay malakas na ihinampas ang kanyang ugat sa Heavenly Eye, pinalo ito ng malakas. Ang tunog ay nakakabingi. Sa pagkapalo ng ganoon, agad na lumihis ang agos ng lakas. Sa halip na bumangga kay Ngutudu, lumihis ito sa likuran at sumabog, nawala. Ay re re he. Ay re re he. Ay re re he. Ay re re he. Hindi na cheese na The Void. Para siyang multo na determinado na ay hound si Ngutudu sa anumang paraan. Ang mutated beast ay umungol ng malakas gamit ang kanyang punit-punit na katawan na puno ng malalaki at maliliit na butas, ngunit lubos itong agresibo. Tahimik si Ngutudu ngunit hindi siya nanatiling walang kibo. Agad niyang ginamit ang Glacier Century, nagtayo ng daan-daang matatalas na yelo mula sa kanyang kinatatayuan, patungo kay The Void doon. Ang mga haligi ng yelo ay umabot sa kinaroroonan ni The Void at humaba pa, tinusok ito ng may mga tunog na iswish, swish, parang tumusok sa isang cotton pillow. Ang malaking katawan ni The Void ay napunit, lumipad sa hangin ng walang direksyon. Napakalungkot tingnan. Flap! 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 Hindi mapigilan ni The Void ang bilis ng kanyang katawan na pinupunit. Nagwala ito nang tinatamaan siya ng paulit-ulit, ngunit mas mahalaga, tila ang tigas ng yelo ay mas matigas pa kaysa kanina. Kanina, ano ang kinalaman ng tatlong Glacier Century moves na ito? Hindi sumuko, ginamit nito ang Super Regeneration, kumokonsumo ng 100,000 evolution points. Sa hangin, lumitaw ang manipis na may kulay na linya na nagkonekta sa mga pinutol na bahagi ni The Void, parang binuhusan ng semento. Bumalik ito sa kanyang dating malaking sukat at nadagdagan pa ang tigas. Ang hugis ay lalong nagiging kasuklam-suklam, ngunit marami pa ring evolution points si The Void, hanggang 20 milyon. Kaya, sinamantala nito ang pagkakataon upang magpakita ng lakas sa pamamagitan ng pagpapatubo pa ng 10 mga binti na gumagapang sa ibaba. Alam na ni Ngutudu na marami pa itong puntos, sapat upang magbago sa iba't ibang anyo, ngunit hindi siya natakot. Hindi pa tapos ang laban na ito. Sa mga moves, siya ay hindi kasing iba ng iba. Ang gintong haligi ng lakas ay kumalat na parang banal na liwanag, nililinis ang deformed monster na si The Void. Tinamaan nito ng direkta ang katawan nito. Ang isang malaking lugar ay nagliwanag ng maliwanag. Ang katawan ni The Void ay unti-unting nawala, na naiwan lamang ang mga piraso na may pulang mga mata. Nagmura ito ng malakas. Walang hiya. Natatanggal, ngunit kailangan pa ring magmura ng bibig nito. Sa simula,
Hindi mahirap para kay The Void na lampasan ang mga moves ng isang puno na 5 taong gulang lang dito. Nagalit ito, pinagsama ang 400,000 evolution points sa Blazing Sun Red Lotus kasama ang Thunder. Mayroon pa itong 19 milyong puntos. Lumabas ang lilang globo, niyakap si The Void, nagpapalabas ng kidlat sa lahat ng panig. Ang hangin sa ibaba ay ginulo ng pinagsamang lakas ng globo na nagpatulala. Hindi tinangay si Ngutudu, ngunit maliit siya tingnan sa ilalim ng gulo na move na iyon na parang isang insekto na may maraming bibig sa kanyang pugad nagmamataas. Masayang ipinahayag ni The Void sa kanya, gagawa tayo ng pugad ng hornets mula sa planetang ito kasama ka. Sino ang may oras? Ang kamay ni Ngutudu ay mabilis na sumugod, hinawakan ng direkta ang mukha ni The Void, na nagpatumba sa mga mata nito sa magkabilang gilid, napakatensyonado na tila sa sabog. Kahit sa panaginip, hindi ito makapaniwala na ang mutated beast ay inabot ang kamay nito sa pamamagitan ng pinagsamang Blazing Sun Red Lotus at Thunder Globe at hinawakan ng direkta ang kanyang mukha. Ngayon, si Ngutudu ay may 3 kamay, hindi 2. Isang hawak niya ang pangit na mukha, ang 2 iba ay naglalabas ng maliwanag na berdeng liwanag, naghahanda na isulong ang mga kamay. Nagpahayag si Ngutudu pabalik sa nilalang na ito na walang tenga, hindi ko hahayaang mangyari iyan. Hump! Boom! 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 Crash! Sunod-sunod na tunog ang ginawa ng lakas na ibinugbog ni Ngutudu, na tumago sa malaki at kahanga-hangang katawan ni The Void. Tumagal ng ilang segundo bago ito sumabog mula ulo hanggang sa ilalim. Ang lupa ay lumindol din kasabay nito. Ngunit tinusok si The Void sa galit. Malinaw na medyo naapektuhan ito. Kailangan lang nitong ibuka ang bibig at umubo. Ano nang nangyayari? Bakit bigla itong naging mas malakas? Ano talaga ang nangyayari sa kanya? Ang ilang mga mata ni The Void ay nanlaki upang suriin ang maitim na anyo sa harapan, ngunit hindi ito makabuo ng konklusyon. Totoo, ang mutated beast ay may pamilyar na pinagmula ng spiritual energy, ngunit paanong magkakaroon ito ng bigla? Maging ito ay hindi kayang magkaroon ng ganoon. Sa pag-iisip nito, lalo pang nagalit si The Void at umungol. Huwag mong asahan na matatalo mo ako. Pinagsama-sama nito ang mga punit-punit na piraso sa galit. Ngayon, kailangan lang nitong bumili ng super regeneration at sapat na para lumaban kay Ngutudu. Bumili ito ng dispel skill. Nais nitong tanggalin ang hadlang sa espasyo at oras sa labas upang patuloy na sumipsip ng puntos mula sa mga patay na nilalang. Hindi inakala, nang sumugod si The Void na may sistemang board sa tabi nito, lumabas ang ilang kakaibang letra. Hindi magagamit ang dispel. Hindi maitago ang pagkalito. Lahat ng mata ni The Void ay nakatuon sa pamilyar na notification board na biglang naging napakakaiba. Hindi maaaring mangyari ito. Hindi ko kaya i-dispel ang spatial lockdown na ito. Ibig sabihin, hindi maaaring masira ang espasyo na ito. Ngunit ang ibang moves ay maaari pa ring bilhin, hindi ba? Nang nag-aalinlangan si The Void, tinamaan pa ito ng isang nagliliyab na sampal mula kay Ngutudu na nanggaling sa kanyang kanang pisngi. Ang mukha nito ay lumihis ng malaki. Ang malaking katawan nito ay nawala ng balanse, natumba, bumagsak ang ulo direkta sa lupa. Paanong mapanatili ng mga maliliit na paa nito ang balanse? Nagpipilipit ito sa hangin, medyo nakakatawa tingnan. Bukod sa pagiging nakakatawa, wala na itong ibang silbi. Isang simple, solong suntok lang ang nakapagpunit sa mukha ni The Void. Itinaas nito ang ulo, sumigaw, bakit ganito? Ano ba talaga ang nangyayari? Ang sistema ko ay immortal. Bakit hindi ko kaya i-dispel ang moves ng iba? Sumigaw ito sa system board, humihingi ng super regeneration. Ang kasalukuyang puntos nito ay sapat upang bilhin ito ng 20 beses. Akala nito sa dami na iyon, tiyak na makakahanap ito ng paraan upang patayin ang mutated beast. Ngunit sa maitim na screen, lumabas ang ilang maikling salita, failed to purchase. Parang pinatay nito ang kanyang galit. Ang mga mata nito ay nanlaki. Bakit ganito? Kung walang super regeneration, paanong makakapag-counterattack? Paano magkakaroon ng pagkakataon ang punit-punit na katawan na ito? Hindi. Nabaliw si The Void. Patuloy itong sumigaw ng lahat ng uri ng moves sa sistema. Bumili ng healing. Parehong lumang notification board, failed to purchase.
Bumili ng life power. Nag-flash ang sistema, pagkatapos ay nagbalik sa eksaktong board kanina. Pareho pa rin, failed to purchase. Bumili ng regeneration para sa akin. Dalawang salitang malinaw na malinaw, failed to purchase. Natakot na si The Void. Nagsimula itong manginig, bumulong, hindi pa ito nangyari dati. Saan ang problema? Hindi nakakahanap ng sagot mula sa kanyang omnipotent system, sumigaw si The Void patungo kay Ngutudu. Ano nang ginawa mo sa akin? Hindi alam ni The Void kung konektado ba ang paglitaw ng kakaibang lakas at ang nakakalamang na antas ng mutated beast, ngunit desperado itong gustong maniniwala. Ang taong iyon, ang taong nasa harapan niya, ay may ginawa sa kanya. Wala nang oras si Ngutudu na makipag-usap kay The Void. Ang kanyang mga ugat ay naging mga dragon na may malaking bibig, nagtitipon ng spiritual energy upang bumuo ng mga bola ng liwanag na sapat upang malinis ang natitirang bahagi ng halimaw sa harap niya. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat. Ganoon lang. 9 Great Tree Roots. 9 na ugat, 9 na ulo ng dragon na nagtitipon ng mga spiritual energy ball, nagpapailaw. Sa buong espasyo kung saan nakatayo si Ngutudu. Papatayin kita dito. Naiintindihan ko kung bakit kinamumuhian mo ang sangkatauhan, ngunit hindi mo dapat ilibing ang lahat ng nilalang kasama sila. Ang mga salita ni Ngutudu ay tiyak na tiyak. Paalam, The Void. Swoosh! Swoosh! 9 na spiritual energy balls ang naging 9 na nagliliyab na gintong haligi ng liwanag. Bagaman magkaiba ang kanilang pinagmulan, nagkaisa sila sa iisang lugar upang dagdagan ang lakas ng labanan. Isang malaking globo na parang araw ang bumagsak sa kinaroroonan ni The Void. Hindi ba ito mukhang tuyong dumi na nakatayo sa araw? Hindi nakabili ng skills mula sa sistema, nakatayo lang si The Void, nagtitiis sa atake. Ang ilang mga binti sa ibaba ay hindi man lang matatag sa pagtayo, paano siya makakatakas? Dahan-dahang hinila ng spiritual energy column ang mukha ni The Void, pinunit ang lahat, at pagkatapos ay sinipsip ito papasok. Ang kalahating bahagi ni The Void ay lumubog. Pilit nitong sinubukang salagin ito, tulad ng pagyakap sa isang malaking marmol, ngunit walang silbi. Unti-unting natutunaw ang mga bahagi na nakikipag-ugnayan. Nang tiyak na malapit ng maging abo si The Void, bigla na lang napansin ni Ngutudu na may bagay na bumangga sa spatial at time-frozen space na nilikha niya. Napatigil siya sa pagkabigla. Nakita rin ni The Void. Hawak pa rin ang spiritual energy mass ng labis na hirap, ngunit ang bibig nito ay patuloy na nagbibigay ng mga leksyon. Kahit protektahan mo ang sangkatauhan ngayon, magkakaroon ng araw na babalik sila at lalamunin ka. Ang sangkatauhan ay mas malakas na nilalang kaysa sa iyong iniisip. Kaya naman kailangan ko silang patayin. Mukhang nagbigay ng lakas ang mga salita ni The Void sa sarili nito. Sa sandaling ito, nagawa na niyang makaangat ang buong katawan at itulak pabalik ang globo. Patuloy na umalingaw ang malakas na ingay. Wala na ang proseso ng pagsusunog kay The Void. Naiirita si Ngutudu. Naitulak dito, kiyasay, hindi pa tapos ang paghahanap kay The Void. Nagsimula nang bumangga ang nilikha niyang espasyo sa buwan. Lumabas na mahigit kalahating oras na ang lumipas sa pakikipaglaban. Tulad ng sinabi ni The Void, malapit nang bumangga ang buwan sa daigdig. Ang lupa sa paligid ay nabitak dahil sa presyon mula sa buwan at espasyo. Labis na nanginginig si Ngutudu. Kung magpapatuloy ito ng ganito, isa na naman itong mahabang labanan. Kakailanganin niyang labanan ang magkabilang panig, at, sa totoo lang, ang bahagi ng buwan, hindi pa nasubukan ni Ngutudu na labanan iyon. Bigla, sa kalagitnaan ng lahat, umalingaw ang isang malakas na tipi sound. Bumagsak ang katawan ni The Void na parang lobo. Ang pinakakakaiba ay, ito ay bumagsak mula sa loob. Isang pulang mata na nagkadurog ay nagpababa ng lakas nito ng malinaw. Pagkatapos nito, ang solidong katawan ni The Void ay nagsimulang maghiwalay. Sumigaw ito ng takot, ang aking katawan ay hindi kayang gawing solid. Hindi kayang salagin ni The Void ang spiritual energy mass. Kailangan nitong harapin ang lakas na kumakain sa kanya, habang nagpupumiglas na maghanap ng paraan upang ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa katawan na ito. Ang sistema ay ang tanging lugar na may sagot. Ngunit sa sandaling ito, may mga kakaibang tunog na swish-swish. May mga pulang linya na tumatakbo pataas at pababa sa paligid ng teksto, na lumalabas at nawawala, ngunit nababasa pa rin ang nilalaman.
System Virus Invasion. Mabilis na nagbago ang mga pulang membrana ng sistema, lumitaw sa mga spheres kung saan ikinulong ni The Void ang mga nilalang kanina. Nakita niyang nagpupumiglas sila na parang sinusubukang makatakas. Ang kanilang mga mata ay hindi na mukhang kinokontrol, ngunit mapulang-pula. The Void ay umuungol ng marahas. Kahit sa labas, kitang-kita ang kanyang matinding sakit. Sa labas ng kanyang katawan, nag-uumpisa na ang mga bula na parang kumukulo. May kung ano sa loob ang nagpupumiglas na butasin ang balat ni The Void upang lumabas. Ano ang nangyayari? Ang katawan ni The Void ay nagkakahiwalay. Hindi alam ni Ngutudu kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit ang spiritual energy columns ay hindi huminto. Kailangan pa rin niyang patulugin ang halimaw na ito nang mas malakas pa. Hanggat umiiral ito, kailangan niyang kumilos. Bigla, ang spiritual energy mula sa kung saan sa paligid ni Ngutudu ay naging maliliit na nagniningning na butil, tulad ng fireflies. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang sariling spiritual energy, may kakaibang bagay sa loob niyon. Bago pa man niya maisip, biglang narinig ni Ngutudu ang isang kalmadong boses sa tabi niya. Iyan ay ang sistema virus. Iyan ang bagay na inilagay sa kanilang mga ninuno upang labanan si The Void noon pa man. Ito ay si White Jade, hindi tama. Ito ay ang kaluluwa lamang ni White Jade. Ngunit paano ito lumitaw dito? Ang puting elepante na ito ay hindi nagsalita, tiningnan lang nito si The Void na tinatamaan ng atake ni Ngutudu. Nag-evaluate ito sa malumanay na boses, sa pamamagitan ng henerasyon ng pagpasa ng dugo, sa wakas ay nagamit na ito ngayon. Ang katawan ni The Void ay lalong nagkakahiwalay ng malakas. Kaya, mula sa anggulo ng mutated beast, parang nilalamon na ito ng paunti-unti. Hindi pa tapos doon. Sa butas sa ilalim ng tinatawag na mukha nito, biglang bumuhos ang makapal na maitim na usok. Ang bagay na iyon ay humiwalay mula sa katawan ni The Void, na nagpahina sa kanya. Ang malakas niyang sigaw ay hindi nakapigil sa usok na iyon. Hindi inakala, iyon pala ang dalawang sungay ng Australian King. Sinamantala nito ang pagkakataon na nasasalanta ang katawan ni The Void ng kung ano at mabilis itong sumugod palabas. Gayunpaman, ang laki nito ay hindi kasing laki ng dati. Mukhang nang pinaghalo niya ang kanyang katawan kay The Void, medyo naubos siya. Ang dalawang sungay ay humiwalay kay The Void sa anyong entity, hindi kaluluwa. Ang pinakakakaiba ay, hindi ito umalis kundi umiikot ang kanyang katawan upang yakapin si The Void. Australian King, ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay dito? Kaya pala, si The Void ay isang hindi malinaw na masa na nangangailangan ng balat. Ang paghiwalay ng balat mula sa katawan ay nagpatakot dito ng husto. Habang nilalabanan ang agos ng spiritual energy na iyon, hinawakan siya ng Australian King, pinipigilan siyang lumaban. Ang dalawang sungay ay hindi nakipag-usap sa kanya, sumigaw sila patungo kay Ngutudu, King Mutated Beast. Sa sandaling ito, nag-aalinlangan siya kung dapat ba niyang saktan ang dalawang iyon upang sirain si The Void. Bigla, narinig ang isang pamilyar na boses. Ito ang kaluluwa ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, na may katangi-tanging gininto ang kulay, mahinang tumatawag, Master. Natakot si Ngutudu. Si White Jade ay isang divine race, marahil ay mayroon pa siyang mga kakayahan na hindi niya alam. Samantalang si Nine-tailed Fox, bakit ito naging anyong kaluluwa? Sa kanan ni Ngutudu, biglang may isa pang boses na lumitaw. Konting kulang na lang, panalo na. Ito si Thim Kwang. Nagulat si Ngutudu, tinawag ito. Ang ginintuang langgam na ito ay nasa anyo din ng kaluluwa. Patayin mo siya, Master. Sacred Tree. Ang mga kaluluwa ng 9 Great Ferocious Beasts ay sabay-sabay na nagsalita, nagdaragdag ng lakas at nagpapakita kay Ngutudu kung paano kumilos. Bawat isa ay may iba't ibang kulay ng spiritual energy. Bagaman hindi sila direktang sumusuporta sa lakas, malinaw na nagbigay sila kay Ngutudu ng karagdagang tiwala sa spiritual energy beam na kanyang binaril. Napapalibutan sila sa likuran ng siyam na malalaking ugat ni Ngutudu na sinusunog si The Void, pinapanood ang sandali ng unti-unting pagkawala ng halimaw na ito. Nakita rin ni The Void ang mga kaluluwa ng mutated beast na iyon, narinig silang nagbibigay ng suporta sa mutated beast na sumisira sa kanya. Sumigaw ito ng walang pag-aalinlangan. Lahat kayo ay gusto akong pilitin sa kawalan ng pag-asa.
Saan kayo kukuha ng batayan? Hindi ako sumusuko. Ang pagganti ay hindi ang karaniwan ninyong estilo, hindi ba? Kung gayon, ang lahat ng ginawa ko upang mabuhay ay tama, hindi ba? Sa kanyang kawalan ng pag-asa, nagpatuloy si The Void sa pagsasalita. Huwag kalimutan, huwag kalimutan. Hanggat mamatay ako, mawawala ang spiritual energy ng mundong ito. Ang tanging kalamangan na iyon ay wala na. Tinignan siya ni Ngutudu, sinabi ng simple, hindi mangyayari ang ganyang bagay. Ang katiyakan sa mga salita ng mutated beast ang nagpagulat dito. Nanlaki ang mga mata niya. Malabo na niyang napagtanto na alam ni Ngutudu ang isang bagay, ngunit kailangan pa rin niyang maghintay sa kalaban na magsalita bago niya malaman. Ang mga mata niyang kumikislap ay nakatitig kay The Void, nagdeklara. Maging ako ang magiging ikaw, ngunit hindi ako magiging ikaw. The Void, ikaw ang nakarating sa dulo. Ang mga salitang iyon ay parang pagsang-ayon ni Ngutudu sa kahilingan ni Lingling sa sandali ng paghinto ng oras kanina. Malakas na itinapak niya ang paa ng mutated beast sa lupa, na narinig ang malakas na ibong. Tinanggap niya na baguhin ang kapalaran upang puksain ang kalamidad na ito sa planeta. Pinatibay niya ang kanyang mga paa. Ang dibdib ni Ngutudu ay lumapad, na nagpapakita ng malinaw na spiritual energy na umiikot sa isang napakaliwanag na globo na nakakasilaw sa mata. Naglalabas ito ng dose-dosenang maliwanag na sinag. Ang destructive power nito ay tiyak na mas malaki kaysa sa mga lumalabas sa siyam na ugat. Alam ni The Void na kung matamaan siya ng move na iyon, tiyak na mamamatay siya nang hindi man lang makahinga. Nagpumiglas ito ng marahas ngunit hindi makagalaw. Mahigpit itong hinawakan ng mga tentacles ng dalawang sungay at hindi binitawan. Nagalit si The Void at sumigaw, "Bitawan niyo ako, Australian King." Ang pulang mga mata ng dalawang sungay, na parang nagniningning na perlas, ay tiningnan ito ng may determinasyon. Kasama ako sa tabi mo, hindi ka mag-iisa sa impyerno. Tinanggap ng dalawang sungay na mamatay kasama si The Void upang ipadala ito palabas ng mundong ito. Hindi nag-alinlangan pa, binuksan ni Ngutudu ang kanyang dibdib, kasabay ng mga ulo ng siyam na ugat, naglalabas ng nagliliyab na gintong liwanag patungo kay The Void. Sa likuran niya, nagniningning at misteryoso, iyon ang mga kaluluwa ng daan-daang mutated beasts na Misty Great Mountain, nagbibigay ng suporta sa Master. Ah! Ah! Ibinuka ni The Void ang kanyang bibig, sumigaw sa sakit. Mabilis na dumadaan sa kanya ang kamatayan. Ang dalawang sungay ay naharap din sa parehong kapalaran tulad niya, ngunit hindi sumigaw. Ang isang ito ay tipikal na malaki ang bunganga. Ang spiritual energy stream ay dumaan kay The Void ng ilang minuto, pagkatapos ay unti-unti itong nawala hanggang sa tanging isang piraso na lang ng pulang mata ang natitira. Ang buong katawan nito ay unti-unting nawawala sa mundo. Ang isang mata na iyon ay nagbigay sa kanya ng pananaw kay Ngutudu, ngunit sa kanyang mga mata ngayon, hindi na niya nakita ang mutated beast, nakita niya ang anino ng isang babae na nakasuot ng pulang damit, maganda, sa tabi niya. Malinaw na isang entity form, hindi kaluluwa. Hindi na nag-alala si The Void na sinusunog siya. Binuksan niya ang kanyang malalaking mata, nakatitig sa kayumangging buhok na kumakaway sa hangin. Ang maputlang-pulang bibig na may matigas na itsura ng isang superhuman na kilala noon ay nakatikom. Ito ba si Lingling? Sa isang iglap na tila huminto ang mundo, personal na nakita ni The Void ang pagbabago ng ekspresyon niya. Ang malungkot na ekspresyon na pinaghalo ng pagkadismaya at pagkaawa ay malinaw sa kanyang mga mata. Para bang lumitaw si Lingling upang saksihan ang sandali na mawala si The Void, ngunit nang makarating dito, hindi na niya natiis. Tumingin siya, pagkatapos ay yumuko, dahil sa nakikita ang kanyang pusong ekspresyon, dahan-dahang sumuko si The Void sa paglaban. Kahit na wala na siyang magawa, maaari lang siyang nanginginig na tumawag, "Lingling di." Ang kanyang mata ay dahan-dahang humahalo sa liwanag, unti-unting nawawala, tulad ng nang isara niya ang sarili niya noon. Isang salita lamang ang nasabi niya bago siya nawala magpakailanman. "Ako di." Nais lamang niyang sabihin, "Lingling, miss na kita. Ayaw ko nang lumayo sa iyo." Malinaw na naaalala niya ang imahe ni Munting Lingling na mahigpit na yakap si Little Black noon. Bago pa tuluyang nawala ang kanyang divine consciousness, iyon lang ang tanging nais niya. Tumingala sa langit sa loob ng oras na humihinto na espasyo, nakita ni Ngutudu ang buwan na nakalapit sa kisam ng espasyo na ito. Bigla, may lumitaw sa ere na may maitim na kulay.
Mas tama, ito ay isang umiikot na core. Tila kay The Void ito, hindi ba? Tumuhay si Ngutudu pagkatapos ay lumapit upang tingnan ang bagay na iyon. Lubusan nang nawala si The Void. Ito ay kung ano ang natitira sa kanya. Ang kulay nito ay malinaw na marka ni The Void. Ano man ang pagtingin mo, nakakadiri. Bigla, sinabi sa kanya ng sistema na iyon ang core ni The Void. Kakaiba. Bagaman ganap nang nawala, narito pa rin ang core. Natitig si Ngutudu sandali, biglang naalala kung bakit noong araw, ang mga walang hiya na iyon ay pinagputol-putol si Lingling upang hanapin ang sistema. Ang core ang nagdadala ng lakas ng taong katatapos lang patayin. Nang sabihin sa kanya ng sistema na lunukin iyon, itinaas ni Ngutudu ang kamay, hinawakan ang core. Dalawang itim na guhit ng usok, pahalang at patayo, ang agad na nawala, na nag-iwan lamang ng isang itim at pulang bola na umiikot sa kanyang kamay. Medyo nag-aalinlangan pa, nagtanong si Ngutudu, pagkatapos lunukin, ang mga kaluluwa ng mga patay ay magiging evolution points ko. Kung gayon, hindi na kailangang maghanap ng bawat punto, hindi ba? Hindi inakala, iba ang sagot ng sistema. Hindi. Ang sistema niya ay magiging sistema mo. At tuluyan akong mawawala. Mula ngayon, hindi na magpapakita si The Void, ngunit may ikaw, kaya hindi mawawala ang spiritual energy ng mundong ito. Sa pagkarinig na tuluyan ng mawawala ang sistema, hindi malungkot si Ngutudu, nagtanong pa siya ng gulat. Nakuha ko ang sistema ni The Void, kaya pwede na akong maging buyer, tama? Kung gayon, ang galing. Naisip ni Ngutudu na aktibo niyang pipiliin ang mga epic at skills, ngunit muling pinatay ng sistema ang kanyang excitement. Nakakalungkot. Parehong sistema lang, ngunit iba ang programming mo sa The Void. Kaya mananatili ka pa rin. Isa ka pa rin sa mga nag-grind. Sa madaling salita, naging si The Void si Ngutudu, ngunit hindi sa literal na kahulugan ng The Void. Tiningnan niya ang core na umiikot sa kanyang kamay. Hindi pa siya nagmamadaling lunukin ito, kundi nagmuni-muni, nagtanong sa sistema, sinabi mo na mawawala ka. Nasa tabi ni Ngutudu ang sistema mula nang siya ay dumating sa kakaibang planetang ito. Kung wala ito, mananatili ba siyang mutated beast tulad ng dati? Sumagot ito ng walang damdamin, tulad ng pagtapos ng buhay ng tao, pupunta ako kung saan ako dapat pumunta. Sa langit. Biglang naramdaman ni Ngutudu na parang nanghihinayang siya. Sumandal siya, tila nais na marinig ng malinaw ng sistema ang kanyang mga salita. Wala bang mas magandang paraan? Sumagot ito, wala. Ito na ang pinakamagandang paraan na naisip ko sa kasalukuyang sitwasyon. Bigla, ang buong sistema ay naging mga agos na maitim na usok, na dahan-dahang nagpapakita ng kaluluwa ng isang batang babae. Gamit ang kanyang sariling bibig, nakipag-usap siya kay Ngutudu. Masaya ako na nakasama kitang lumaban sa huling sandali na ito. Ito si Lingling, gamit ang kanyang pagkatao bilang tao upang magpaalam kay Ngutudu. Sa huling sandaling ito, pasensya na sa abala, ihatid mo na ako sa huling beses. Sa pagtingin sa kaluluwa ng batang babae sa harapan niya, biglang hindi alam ni Ngutudu kung ano ang sasabihin. Kung alam niya noon na ang kanyang sistema ay isang kumpletong kaluluwa ng tao, may magbabago ba? Kumpara kay Little King, mas maaga pa si Lingling sa tabi ni Ngutudu. Sinuri niya ang kanyang paglaki sa mundong ito mula sa simula. Hindi niya alam kung paano magsasalita. Sa huli, nakapagsalita siya ng isang pangungusap. Nitong mga taon, salamat sa iyong tulong. Sa mukha ni Lingling ay isang ngiti na puno ng tiwala. Marahil isa siya sa mga uri na hindi kailangang magsalita ng marami. Isang simpleng paalam na lamang, at ang lugar na kakatapos lang niyang lumitaw, ay sumabog sa isang malakas na A-boom, na wala nang napakahanga. At ang pagsabog na iyon ay nagdulot din ng pagkakabitak sa espasyo sa labas. Umalong ang tunog ng pagkabasag ng tuloy-tuloy. Lumalaki ng palaki ang mga bitak, pagkatapos ay mabilis na nagkonekta. Kitang-kita na dahan-dahang pinapalitan ng mga light patches ang kisam ng espasyo. Sa huli, hindi na sila nakatiis, sumabog ng malakas, na itinapon ang lahat ng piraso sa labas. Kasabay nito, umalis ang kaluluwa ni Lingling sa mundong ito magpakailanman. Wala nang natitirang spiritual energy niya. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa isang napakamaliwanag na puting espasyo, na walang direksyon. Nakatayo roon si Lingling ng matagal, tulala. Bigla, narinig niya ang isang pamilyar na tunog malapit sa kanya. Napakasaya pakinggan.
Ito si Little Black na nakilala niya noon, papalapit, masayang iwinawagayway ang kamay niya. Ling Ling! Dito! Dito! Hinawakan ni Little Black ang kamay ng batang babae, patuloy na nagsasalita. Natakot akong hindi mo mahanap ang lugar na ito, kaya palagi akong nandito para hanapin ka. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo maghihiwalay pa, okay? Yumuko ang mukha ni Ling Ling, tila hindi makapaniwala. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinuka niya ang bibig, akala niya ay sasabihin niya ang isang bagay, pagkatapos ay tumigil na lang siya. Hindi niya akalain na sa dulo ng kaluluwa, makikita niya ulit si Little Black noong kabataan. Marahil ayaw din ni The Void na pumunta dito para hanapin siya sa kanyang pangit na anyo bilang isang maisapat na gulang. Nagpakita siya ng mainit na ngiti. Lahat ng malungkot na bagay na nangyari noon, kalimutan na lahat. Kahit na lumaki si Ling Ling, ang kanyang damdamin kay Little Black ay hindi nagbago. Yumuko siya, mahigpit na niyakap ang itim na bagay na iyon na may nakapikit na mga mata, sumagot dito, hinding-hindi na tayo maghihiwalay pa. Habang lahat ay nag-aakala na tapos na ang kwento ng Liu Tigbu, Liu Bin-i, o pagdating ni Ngutudu dito, minsan pa, nais kong linawin na iyon ay ang katapusan lamang ni The Void. Ang pangunahing karakter ay buhay na buhay pa rin. Naging ilang araw na ngayon simula nang huminto sa pag-post ang may akda, kapwa para magpahinga at para malungkot kayo dahil sa isang magandang kwento na nagtapos sa Kabanata 241. Lahat ay kalokohan lang ng mga insik. Sa sandaling hinawakan ng kaluluwa ni Little Black ang kamay ni Ling Ling at umakyat sila sa langit, ang anyo ng human tree ni Ngutudu, dahil sa paggamit ng spiritual energy ni Ling Ling, ay opisyal na nagbago ng kakaiba. Mula sa kanyang dibdib, bumuhos ang napakaraming pulang sinag ng liwanag na tila napakabigat, hanggang sa kailangan niyang umurong ng mabilis. Boom! 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 Swoosh! Swoosh! Isang serye ng mga dilaw na bola ang kumalat sa lahat ng dako, dahil sa sobrang lakas ng puwersa mula sa puno ng willow. Naging pabalik sila habang gumagalaw, ngunit nang lumabas sila sa labas, mabilis silang nagbalik sa kanilang normal na bola na anyo at lumutang sa hangin. Bawat isa ay may iba't ibang laki, maliit, malaki, at katamtaman, tulad ng churros at creamy cheese. Mula sa malayo, nakikita ang mga itim na bloke sa loob na parang palaman. Ngunit nang lumapit, nakita ang mga pamilyar na tulalang mukha. Nagkaroon ng tsipap sound ang ibabaw ng spiritual energy ball. Ito ay nabasag na nagpakita ng honey badger, wild boar, at golden monkey na umuungol sa labanan, habang ang golden monkey ay parang bago lang nalagyan ng droga, mukhang lito na tuliro. Si Ice Bear lang ang pinakalmado. Tumingin ito sa paligid para malaman kung bakit siya narito. Sa gitna ng mga basag na spiritual energy balls, ang pinakahuling lumabas ay ang sugat na mukha ni Pa, ang nakatatandang kapatid ni Little Seven. Huminto ang kanyang oras nang sumugod siya sa earth mass na itinayo ng mutated beast, at pinakain siya ni The Void hanggang sa mabusog siya. Kaya, nang siya ay bumalik sa totoong mundo, sumisigaw ang kanyang bibig, The Void, sana mamatay ka. Ang lakas ng laban ng panda na ito laban sa Ultimate Boss ay hindi malaki, ngunit ang kanyang pagiging palaban ay marahil ay kabilang sa pinakamataas. Ang mga mata ni Pa ay kakatapos lang magbukas ng tumama sa kanyang paningin ang anino ng likod na nakasuot ng pulang balabal, kasama ang buhok ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki, nakakatapos lang ring palabasin sa totoong mundo. Nakikipaglaban siya, ngunit bakit nakatayo siya ng tuliro? Ang malawak na imahinasyon ni Pa ay nakatulong sa kanya na matukoy na kinokontrol o ginawang malabo ni The Void si Little Seven. Kaya, sumugod siya, ginamit ang kanyang malakas na braso upang sakalin ang kapatid na si Little Seven. Ay, kapatid ko. Kinokontrol ka ba? Hayaan mo akong iligtas ka. Ang kawawang Little Seven ay sumuntok ng sunod-sunod sa bisig ni Pa, nilabasan ang dila, humihingal na parang aso, pilit na nagbibigay ng senyas na tef. Hindi. Hindi ako makahinga. Bitawan mo ko. Ang mga Australian mutated beasts na pinalaya, hindi kalayuan ay natulala sa eksena ng maliwanag na langit at malinaw na ulap. Ano ba talaga ang nangyayari? Nakatayo silang tulala roon, hindi alam kung sino ang umugin. Hindi malinaw kung ano ang mga partikular na pag-unlad na nangyari, ngunit sigurado na natapos na ang digmaan.
Ang mga alon sa ilalim ng mga barkong pandigma ay tila nagsimulang umalon muli, ngunit sa totoo lang, ang oras lang sa lupain ang nagsimulang gumalaw. Ang mga superhumans ng alyansa ng sangkatauhan ay hindi alam na huminto ang oras sa pinakamatinding battlefield. Naramdaman lamang nila na sa isang iglap, nagkaroon ng kakaibang pagbabago roon. Sumigaw si Vu Dithie ng malakas, kasama ang maraming superhumans, itinuon ang kanilang mga mata sa langit. Ang buwan ay umurong na. Dahan-dahan itong lumalayo na nagdulot ng paggalaw ng mga alon sa ibaba, ngunit hindi gaanong naapektuhan. Tila lahat ng bagay ay bumabalik sa dati nitong kaayusan. Ang mga mutated beasts mula sa malayo, na may tuyong mukha, ay tumingala sa langit, pagkatapos ay itinuon ang kanilang mga mata sa gitna ng labanan. Alam nila na bukod sa kanila, maraming iba pa ang nakaramdam ng resulta. Ang aura ni The Void ay nawala, si Ngutudu na lang ang natira, ngunit may kakaibang pakiramdam. Kaya nanalo ang mutated beast. Gaano katagal na ang lumipas bago muling makita si Ngutudu sa kanyang mapayapa at mabait na anyo ng puno ng wilyo. Ang kanyang mga baging ay berdeng-berde, puno ng life essence, kumakaway sa hangin. Sa ilalim ng makakapal na dahon ng wilyo, naririnig ang tunog ng kaluskos. Ang 5 taong gulang na mutated beast na may maraming spiritual energy scars na humahaba sa kanyang maringal at matatag na katawan, iyon ang pinakamalinaw na patunay. Siya ang nag-iisang pinuno at ang nagbalik ng kaayusan sa mundong ito. Ang 9 great ferocious beasts at ang mga mutated beasts ng Misty Great Mountain ay dahan-dahang lumapit sa master. Ang ilan ay nakatingala na puno ng paghanga, ang ilan ay nakayuko na puno ng paggalang. Lahat ay nakapansin na nagbago ang puwersa at lakas ni Ngutudu simula ng labanan si The Void. Si Little King ay nakatayo sa tabi ni Earth Golem, nag-aalangan na tinatawag, Mastered. Hindi niya alam kung ano ang unang itatanong. Ano ang nangyari sa pagitan ni The Void at ng mutated beast? Ngayon, tanging siya lang ang nakakaalam. Ang susunod na kasaysayan ng superhuman ay isusulat na lamang ayon sa salaysay ng nagwagi. Naintindihan ng mga superhumans na nanalo ang mutated beast at siya na ang naging pinuno ng mundong ito. Madali silang tinanggap ito, kasama ang mga mutated beasts ng Misty Great Mountain. Ngunit ang mga hayop mula sa malalim na dagat ay hindi. Ang Twin Kings ay sumigaw gamit ang kanilang punit-punit na mga bibig na may matatalas na ngipin. Una, natalo ang aming hari. Hindi maaari. Si The Void ay nalibing sa kanyang sariling seal sa ilalim ng malalim na dagat sa loob ng libu-libong taon. Sila mismong ang mga hari ng malalim na dagat na nagsilbi at sumamba sa kanya sa loob ng ganoong kahabang panahon. Ang kanilang paraan ng pag-iisip, pagdadahilan, at katapatan ay nakatuon kay The Void, hindi lamang sa simpleng mental manipulation tulad ng mga mutated beasts sa Australia. Sumigaw ito ng malakas. Hindi matatalo ang aming hari. Itinaas nito ang malaking sipit, naghahanda na ibagsak sa isang barkong pandigma malapit para ibuhos ang galit nito. Ang Twin Kings ay tinamaan kaagad ng suntok ng isang nagmalaking superhuman na malapit. Agad na naputol ang sipit, lumipad ang 2 piraso sa magkabilang direksyon. Ang suntok ng superhuman ay dapat sana ay walang epekto sa hari ng malalim na dagat, ngunit malinaw na ang kamatayan ni The Void ay may malalim na epekto sa kanilang lakas, kaya't mabilis na naputol ang sipit. Sinamantala ang pagkakataon, dahil matagal na siyang naiinis sa mga nilalang sa dagat na ito, hinigpitan niya ang kanyang kamao na puno ng spiritual energy at agad na sumugod, direktang sinuntok ang mukha ng Twin Kings ng walang awa. Isang malakas na buumti ang umalinggaw habang nabasag ang malaking bahagi ng mukha ng mutated crab. Ang bilis ng superhuman ay malaki ang pagtaas, kaya hindi ito nakapag-counterattack sa oras. Ibinuka ng mutated beast ang bibig, umuwol ng mahaba sa puot nang makita ang kanyang mga ngipin at labi na magkakasama, ang kanyang punit-punit na bibig na dati ay gigilit sa mga tao ay nabasag at nagkalat sa hangin. Nalalong nagpatindi sa kanyang galit. Hindi rin naghintay si Vu Dithie, sa barkong pandigma ng sangkatauhan, ilan mang warheads ang natira, lahat ay inilabas niya. Ginamit niya ang gravity upang hilahin ang mga ito sa kanya. Pagkatapos ay umikot siya ng 360 degrees, pinarami ng 3, at ibinagsak lahat sa ulo ng Twin Kings at ng kanyang mga kasama. Boom! Boom! Lumindol ang dagat kasabay ng pagsabog ng napakaraming warheads nang tumama sila sa mutated beast o sa ibabaw ng dagat.
Ang mga barkong pandigma ng sangkatauhan ay umayon sa tapat mismo, ngunit walang natumba. Malinaw na ang kalamangan ay nasa kanila. Napagtanto ng Twin Kings na buhay pa siya, dahil isang hari pa ang tumakbo, ginamit ang kanyang mga tentacles, upang salagin ang mga sunod-sunod na atake para sa kanya. Ang ganoong pag-atake ay tiyak na magpapatay sa crab na ito. Masyado siyang galit kaya hindi niya napansin na ang lakas ng hari ng malalim na dagat ay lubos na mas mababa kaysa sa sangkatauhan. Umatras na tayo. Sumigaw ang octopus. Maging ang mga hari ay natalo, hindi na kami kalaban, lalo pat may iba pang mga nilalang sa dagat na tumulong sa kanila. Ngayon lamang napansin ng Twin Kings na ang mga tao na kanina ay pilit na lumalaban ay hindi dahil magaling sila, kundi dahil sa orca at 6 great snakes na magkakasama mula sa simula, kaya napanatili nila ang kanilang pangunahing lakas hanggang ngayon. Naramdaman nila na nawala na ang aura ni The Void, kailangan lang ng isang utos at susugod sila upang atakihin ang hari ng malalim na dagat at ang kanyang mga alagad. Nakikita ang sitwasyon na lalong tumitindi, ang mga hari ng malalim na dagat ay sabay-sabay na sumigaw, umatras na. Sa panig nila, halos lahat ng kanilang mga alagad ay namatay na. Karamihan ay mga hari ng malalim na dagat na lang ang natitira. Sa kasalukuyan ay mahina sila, kaya sa 36 na taktika, sinumang matalino ay tatakas. Bigla, umalingaw ang tuloy-tuloy na tunog ng T-boom. Ang lahat ng hari ng malalim na dagat ay tumakas, wala ng pag-asa na lumaban sa sangkatauhan. Hindi sila hinabol, tiningnan lamang nila silang tumakas. Gusto nilang puksain ang mga nilalang sa dagat na ito, dahil sa kanilang panggugulo at pagpatay ng napakaraming tao. Ngunit sa sandaling ito na nakita nilang lahat silang nawala, nanatiling nakatayo ang mga superhumans, tulala. Ang mga sea beasts na inakala nilang kailangan nilang ipaglaban upang harangan ay kusa na lamang umatras. Ang matinding labanan ay natapos, nag-iwan ng isang bahagi ng Australian Sea na namumula sa dugo, puno ng mga sirang barkong pandigma, mga superhumans, at napakaraming sea beasts na lumulutang. Hawk! 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 Pinigilan ni Orca ang kanyang pag-ubo ng dugo hanggang sa tuluyang umalis ang mga hari ng malalim na dagat. Masakit siyang lumitaw sa gitna ng dagat ng dugo. Nakita niyang lumapit si 6 great snakes, nagtanong ng may pag-aalala. Orca, kuya, ayos ka lang ba? Lahat ng 6 na ulo ng ahas ay sabik na nag-aalala sa kanyang kuya, ngunit sumagot ang killer whale na ayos lang siya. Kahit na, ang lahat ng aking mga kasamahan ay nagbuwis ng buhay. Ang kanyang boses ay malungkot na malungkot. Naalala niya ng sinabi ni Little Seven na ang Vanguard ay ang pinakamalamang na magsakripisyo. Bagaman hindi namatay si Orca, lahat ng kanyang kasamahan ay namatay, tanging siya na lang ang nakaligtas. Maaari bang ituring iyon bilang isang uri ng swerte? Nagmuni-muni si 6 great snakes, hindi alam kung ano ang sasabihin. May mga Vanguard na nakaligtas, ngunit ang Vanguard ang palaging may pinakamaraming namamatay sa labanan. Kahit hindi pa nagsisimula ang laban, alam na ang resulta. Sa kabilang panig ng Australian continent, isang maliit na anyo ang nakatayo sa ibabaw ng mga Iron Beasts ng Steel World. Ang kabilang panig ng lupain ay nagniningning pa rin. Nagmuni-muni ito, nagkomento. At ang liwanag na iyon ay ang masaganang essence energy na nagmumula sa kinaroroonan ng Sacred Tree. Sa labas, walang nakakaalam kung bakit nananatili si Ngutudu sa lugar na iyon. Siya lang ang nakakaalam na may malaking pagbabago na nangyayari sa loob niya. Ang sistema na kasama niya mula nang mag-transmigrate siya sa mundong ito ay umalis upang mag-reincarnate. Ang kanyang notification board ay aktibo pa rin, parehong berde at gintong interface na puno ng buhay, ngunit ang teksto na nakalagay doon ay ganap na naiiba. System, successful replacement. Naramdaman ni Ngutudu ang napakaraming bagay na nanggagaling sa sistema na bumubuhos sa kanyang isipan. Tulad ng sistema ng kaluluwa ni Lingling, ang sistemang ito ay magkakaroon din ng malalim na lakas na parang dagat na hindi niya kailanman maabot ang ilalim. Sa Australia, pagkatapos matalo si The Void, ang buong Australia at ang buong mundo ay nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan. Bagaman ang mga syudad ay nasira at mahirap nang ibalik, may kasabihan ang tao, hanggat humihinga, may pag-asa. Mula sa makasaysayang araw na iyon, ang araw kung kailan mabilis na tumakas ang napakaraming hari ng malalim na dagat, ang sangkatauhan, sa kanilang kawalan ng pag-asa, sa wakas ay nagkaroon muli ng pag-asa na mabuhay.
Sila ay nagsigawan at nagdiwang sa mga syudad na nakuha ang balita mula sa battlefield. Nagdiwang sila sa bilang ng mga nakaligtas pagkatapos ng makasaysayang labanan. Dahil sa kaganapan na ito, ang kabuuang bilang ng mga namatay ay umabot sa 50 milyon. Hindi tulad ng panahon ng kapayapaan na nagkaroon ng population boom. Sa panahon na ito na pinapanood ninyo ang review, kaunti na ang bilang ng mga tao, at pagkatapos ng labanang ito, naging napakakaunti na sila, nakalulungkot. Mula sa 14 na bansa sa Australia, kalahati na lang ang natira. 7 bansa ang nanatiling matatag pagkatapos ng labanang ito. Mga lugar na hindi na kayang bumangon ay kinailangan umasa sa ibang bansa o nagsama sa isang mas malaking bansa. Lahat ng bansa na lumahok sa malaking digmaan na ito ay unti-unting umurong, na may iba't ibang emosyon, kasayahan sa pagbabalik mula sa labanang tinatawag na one-way trip o pagkasentimental sa pagbabalik sa lupain na napakaraming nasira. Bawat isa ay may sariling iniisip, ngunit malinaw na natapos ang labanan, at ang buhay ng sangkatauhan ay nagbago ng ganap. Ang pagbabalik sa kontinente ay kasama ang mga mutated beasts mula sa ibang panig. Ang mga paksyon na kaalyado sa mutated beasts ng Misty Great Mountain ay umuwi, tulad ng dati bago sila tinawag. Ang mga mutated beasts ng panig ni The Void, tulad ng walang ulo na ahas, ay kusang bumalik sa kanilang pinagmulan dahil hindi na nagpapakita ang mga loyal na hari ng malalim na dagat. Kung saan may mutated beast, doon ang pinakamapayapa. 5 araw pagkatapos, si Ngutudu ay nakatanim pa rin sa Australia, hindi pa nagmamadaling bumalik sa Misty Great Mountain. Ang matatayog na puno ng willow na tumatayo sa hangin ay parang dito siya ipinanganak. Sa isang sanga ng willow ay ang tamad at matakaw na honey badger na nakabuka ang bibig at humihikab ng malaki hanggang sa lumuha. Ang isang ito ay lumalaban ng husto sa sandali ng kamatayan, ngunit kapag mapayapa, tamad na tamad ito. Nitong mga araw, ang mga taga Misty Great Mountain na nasa Australia ay mahilig din maglaro. Si Little Seven at Flower Spirit ay naglalaro ng iba't ibang laro, nag-ingay. Sa pangkalahatan, lahat ay tinatamasa ang bihira at mapayapang panahon. Hindi rin sila pinipilit ni Ngutudu na mag-ensayo. Sa gitna ng mapayapang tanawin na iyon, may isang tao na palaging abala, hindi na iba sa mutated beast. Siya ang minamahal na anak na babae ng puno ng willow, si Little King. Master, ngayon na natalo na si The Void, kailangan pa rin ba nating manatili dito? Nag-aalangan siyang nagtanong kay Ngutudu kung may intensyon siyang lumipat ng kapital dito, para alam niya kung paano ilipat ang lahat. Maraming bagay na naitayo sa Huaxia Federation, mahirap ilipat dito. Ang mga mata ni Ngutudu ay mapayapa. Simpleng sinabi lang niya, dito, kailangan nating maghintay pa ng kaunti. Ngunit partikular kung ano ang gagawin, hindi niya sinabi. Hindi siya kailanman naging isang taong gustong ipaliwanag ng detalyado sa kanyang mga alagad, ngunit kay Little King, okay lang na magsalita pa ng ilang salita. Bihira na, sa sandaling ito, kailangan niyang sakupin ang mga mutated beasts dito. Malapit nang maging abala si Ngutudu. Marami sa mga mutated beasts sa Australia ang katulad ng hari ng malalim na dagat, ganap na loyal sa ekstremistang pamamahala ni The Void. Kaya, mayroon na ring gagawin si Little King. Kung gayon, sasamahan kita muna. Sa pagkakataong ito, nag-iwan si The Void ng napakaraming kahihinatnan. Kailangan kong bumalik at ayusin ang mga ito. Sumang-ayon si Ngutudu, hindi nakalimutang iabot sa kanya ang 2 bote na puno ng life essence bilang regalo sa paglalakbay. Bahala na si Little King kung paano ito gagamitin. Bago siya pinayagan, hindi niya nakalimutan